Rodrigo POV. Makikita mo din siya son. Wika ni mom. Sa wedding pa lang ni dad kahapon, hindi ko na siya tinantanan, para lang makuha ang address ni lady, at Alodia pala talaga ang tunay niyang pangalan. Hindi ko akalain na si dad pa ang magiging tulay, para makita ko ulit si lady. Nang makuha ko na yung address niya, hindi na ako nag-aksaya pa ng oras, kaya agad ko itong pinuntahan sa apartment niya. Pagdating ko dun, tanging empty room ang naabutan ko. Hindi ko alam kung anong nagawa kong mali, para pagtaguan niya ko ng ganito. Dahil ba nasaktan ko yung pagkatao niya, na hindi ako naging maingat sa kanya. Hindi ko naman kasi alam na inosente pa siya. Naalala ko na naman tuloy yung gabing may nangyari sa amin. At sa tuwing naaalala ko yun, hindi ko maiwasang hindi umiba ang pakiramdam ng buong katawan ko. I really want her, sa kanya lang ako naging ganito, at kapag may gusto ako, ginagawa ko ang lahat makuha lang ta. Bibisita ulit ako kay dad. Wika ko kay mom, hindi ka na ba galit sa daddy mo? Tanong ni mom habang nagre-ready ng breakfast namin. I don't know mom, nakita ko naman kung gaano kasaya si dad sa buhay niya ngayon. Matagal ko na siyang pinalaya, sagot ko kay mom. Ikamusta mo na lang ako sa kanya. Nakangiting wika ni mom. Pinagmasdan ko lang ito, habang naghahain ng almusal namin. Maaliwalas ang mukha ni mom, hindi mo ito makikitaan ng galit sa mga mata niya. Talagang pinatawad niya na si dad. After namin mag-almusal, dumiretso na ako sa bagong bahay ni dad. Yung mansion namin nakapangalan yun kay mom, lilipat na din kami ni mom do next month. Pinapa-renovate ko pa kasi ito, para bago sa paningin ni mom. Ikaw pala Reg, pasok ka iho. Nakangiting wika ni Tita Lorraine. Pasensya na po tita kung masyadong maaga ako. Nandyan po ba si dad? Tanong ko dito nang makapasok na kami sa loob ng gate nila. Oo iho, nasa garden siya ngayon. Nag-almusal ka na ba? Tanong nito habang sinasabayan niya ako sa paglalakad. Yes po, may gusto lang po sana akong itanong kay dad about Alodia. Sagot ko dito. Paano mo ba nakilala si Alodia, at talagang interesado ka sa kanya? It's a long story tita, gusto ko lang siya makausap. Sagot ko dito, ayoko naman sabihin na nakaano ko ito. Mabait na bata si Alodia, parang tunay na pamangkin na ang turing namin dyan. Nakakaawa nga at kamamatay lang ng mama niya, kaya napapadalas ang pagpunta niya dito sa amin. Wika ni tita at natano ko na si dad sa pwesto nito. Mukhang marami akong information na makukuha sa kanila about kay Alodia. Ang kulang na lang talaga ay ang magkausap kaming dalawa. Han, nandito si Reg. Wika ni tita kaya agad na napaangat ng tingin si dad sa amin. Son, napabisita ka, what's bring you here? Nakangiting tanong ni dad sakin, lumapit ito at inakbayan ako. Mukhang about kay Alodia, maiwan ko muna kayo, at tatapusin ko muna yung banibake kong cookies. Wika ni tita at tinapik pa nito ang balikat ko bago umalis. Maupo ka muna Reg. Wika ni dad at naupo na kami. Ano bang meron sa inyo ni Alodia? Nabalitaan kong wala na daw ito sa apartment niya kahapon. May ginawa ka ba sa kanya? Pangungusisa ni dad sakin. Hindi ko na alam ang gagawin ko dad, 1 year ko na siyang hinahanap, at ngayong nakita ko na ulit siya, tinagwan niya na naman ako. Nakayukong wika ko kay dad. Ipaliwanag mo nga sakin kung ano ba talagang nangyari, para matulungan kita. Wika nito kaya tiningnan ko siya sa mga mata niya. Huminga ako ng malalim, at ikwenento ang lahat sa kanya, simula nung unang beses kaming nagkita ni Alodia. Narinig ko nga before na dancer siya sa club ng kapatid ni Lorraine. Nagawa lang naman ni Alodia yon, dahil nakakonfine ang ina nitong si Amelia. Nakwento din nila sa akin na binenta nga daw ni Alodia ang sarili nito para sa operation. Sobrang bait na bata ni Alodia, sa loob ng 1 taon na nakakasama namin siya, wala akong narinig na negative na ginawa nito. Pagkukwento ni dad. Kaya nga dad ganun na lang ang kagustuhan kong makausap siya. Desperadong sagot ko dito. Do you love her? Nakangiting tanong ni dad. Hindi ko alam dad, pero simula nung gabing nakilala ko siya, hindi na siya mawala sa isip ko. Pag-amin ko dito, mas lalo namang lumapad ang ngiti ni dad. Alam mo ba anak, ganyan din ang naramdaman ko kay Lorraine, nung una ko siyang makita. Wika ni dad na ikinagulat ko. Kaya ba nagawa niyang ipagpalit si mom?
Alam mo naman na arranged marriage lang kami ng mom mo, diba? Pero sa pagsasama namin, nagawa man din naming mahalin ang isa't isa, dahil kasal kaming dalawa. Wika ni Dad habang seryoso itong nakatingin sakin. Sinubukan kong pigilan yung nararamdaman ko kay Lorraine, dahil may asawa at anak na ako. Lumipas ang maraming taon, at muli kaming nagkita. Akala ko wala na yung nararamdaman ko sa kanya, pero nagtago lang pala. Day by day, mas lalo kong siyang minahal. Sabi ko noon, kahit anong mangyari hindi ko mapapatawad si Dad sa ginawa niya kay Mom. Pero bakit ngayon nauunawaan ko na siya? Dahil ba parehas lang kaming nakaramdam ng ganito? Ano na nga ba tong nararamdaman ko para kay Alodia? Alodia POV. Sobrang laki talaga ng pasasalamat ko kay Olive. Kung hindi ko siya nakilala kahapon, baka naabutan ako ni Reg. Sobrang laki ng condo unit niya at napakalinis pa. Wala naman akong balak na magtagal dito, dahil siguradong hindi ko afford ang bills dito, kaya kailangan ko na namang maghanap ng new apartment na malilipatan. Hanggang ngayon kasi ay wala pa ding tawag ang agency, na inaplayan ko pa ibang bansa. Balak ko kasi na doon na lang mag-work as a nurse, nandun din naman si Riley. Nakapagpagawa na nga ito ng sarili niyang bahay. Kaya ganon na lang ang kagustuhan kong makaalis ng bansa. Ayaw ni Tita Gwen na umalis ako, ang sabi niya mag-apply na lang daw ako as a private nurse dito sa Pinas. Malaki din naman daw ang kikitain ko doon, kesa daw sa ibang bansa na maraming patient ang aasikasuhin. Pero sadyang gusto kong makaalis ng Pinas, dahil may iniiwasan akong tao. Masyadong maliit ang Pilipinas para sa amin, kaya mangingibang bansa na lang ako. Siguro naman hindi na magtatagpo ang landas namin doon. After kong mag-asikaso ng mga gamit ko, nag-ready na ako ng sarili ko, dahil mag-go grocery ako. Chinek ko muna yung phone ko bago maligo. Marami na naman akong natanggap na call mula kila Tita Gwen at Tita Lorraine. Napabuntong hininga na lang ako, at inoff ulit ang phone ko. Sobrang tahimik na ng buhay ko, pero parang isang magandang bangungot sakin si Reg. At dahil sa kanya, bumabalik ang mga madilim na sekreto ko sa buhay. Pasakay na ako ng taxi nang may humigit sa braso ko. Olive, gulat na tawag ko dito. Para akong aatakihin sa puso, dahil sa ginawa nito. Sorry kung nagulat kita. Wika nito at agad ding binitawan ang braso ko. Napahawak pa ito sa batok niya, na tila nahihiya. Okay lang, magugulatin lang talaga ako. Nasobrahan ata sa kape. Biro ko dito. Mukhang may pupuntahan ka ata. Wika nito kaya napatingin ako sa taxi na naghihintay sakin. Oo mag-go grocery sana ako. Nakangiting sagot ko dito. Gusto mo samahan na kita? Nakangiting alok nito. Nako Olive, baka maabala pa kita. Hindi, ikaw naman talaga ang sadya ko dito. May gusto sana akong sabihin sa iyong importante. Wika nito dahilan para mapalunok ako nang wala sa oras. Ano naman kaya yun? Bigla tuloy akong kinabahan. May kinuhang pera si Olive sa wallet niya, at inabot kay Manong taxi driver. Pasensya na po sa abala kuya. Wika nito kay Manong driver, at hinhila na ako nito sa wrist ko papunta sa kotse niya. Wala na akong nagawa kundi sumama dito. May utang na loob ako kay Olive, at siguro ito na ang tamang oras para bayaran ko ito. Habang nagmamaneho si Olive, palipat-lipat ang tingin nito sa akin at sa kalsada. May gusto ka bang sabihin Olive? Parang kanina ka pang hindi mapakali dyan, tanong ko dito, kaya napabuntong hininga ito. Pasensya na Lodia, hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa'yo ang problema ko. Mas mabuti pang kumain muna tayo. Wika nito at tumigil kami sa isang mamahaling restaurant. Kaloka naman itong si Olive sa mamahaling restaurant pa talaga. Nagtitipid pa naman ako ngayon. Sa iba na lang tayo kumain, libre kita. Nakangiting wika ko dito. Kumunot ang noo nito, pero agad din namang ngumiti na para bang alam niya na ang nilalaman ng isip ko. Don't worry, sagot ko ta. Wika nito at sabay pa kaming napangiti. Magaan ang loob ko kay Olive, siguro dahil talagang mabait lang ito. Entrance pa lang ng restaurant, makikita mo nang hindi basta-basta ang presyo ng mga pagkain dito. Bahala yang si Olive, sinabi ko naman sa kanya na sa ibang restaurant na kami kakain. Sinabi ko na din sa kanya, na ililibre ko siya ayaw niya naman. Pagkaupo namin, ay agad na may lumapit sa amin na waiter.
Nagsimula ng umorder si Olive. Tiningnan ko ang menu, lahat ng pagkain ay masasarap. Kaya ganon na lang kamahal ang presyo. May napili ka na ba? Nakangiting tanong nito, dahil ako na lang pala ang hinihintay nung waiter. Beefsteak na lang siguro. Nahihiyang sagot ko dito. Make it 2 na lang yung order ko. Nakangiting wika ni Olive sa waiter. Nang makaalis na yung waiter, napabuntong hininga si Olive. Mukhang may bumabagabag sa kanya. Ano kayang problema nito? Sana ay matulungan ko siya. Lodia, pasensya na talaga kung ikaw yung nilapitan ko. Panimula nito, kinakabahan tuloy ako, pa-suspense naman kasi tong si Olive. Hindi na lang ako diretsuhin. Hindi kaya palayasin niya na ako sa kondo niya. Just me, wag naman sana, wala pa kong malilipatan. Ano ba kasi yun? Kinakabahan tuloy ako. Wika ko dito at ngumiti pa kahit kinakabahan. My parents want me to marry their best friend's daughter. Wika nito kaya kumunat ang noo ko. Ano naman ang maitutulong ko sa kanya? And then, sagot ko dito. Ayoko pang may kasal, lalo na at hindi ko pa nakikilala yung taong papakasalan ko. Frustrated na sagot nito, at napahawak pa sa forehead niya. Ano naman ang pwedeng maitulong ko sa'yo? Walang pag-aalinlangan na tanong ko dito. Tumingin ito sa mga mata ko, na para bang may nasolusyonan na agad ang problema niya. Pwede bang magpanggap ka pang samantala bilang girlfriend ko? Don't worry Lodia, isang beses lang kitang ihaharap sa parents ko, and after that tapos na. Gusto ko lang na matigil na sila sa pangungulit sakin, about sa arranged marriage na pinipilit nila. Wika nito na parang ikinabingi ko. Tiningnan ko si Olive, siya yung tipo na maraming babae ang magkakagusto. Wala ba talaga siyang girlfriend, to the point na kailangan niya pang maghanap ng babae, para lang pagpanggapan na kasintahan niya? Siguraduhin mo lang Olive, na isang beses mo lang akong ihaharap sa parents mo Ayokong magkaroon tayo ng malaking problema sa huli. Wika ko dito kaya biglang lumiwanag ang muka nito. It's that mean na pumapayag ka na? Nakangiting tanong nito. Oo, matatangihan ba kita? Malaki ang utang na loob ko sa'yo, at nagbabayad lang ako. Sagot ko dito. Yes. Thank you Lodia, hindi mo alam kung gaano mo napagaan ang loob ko ngayon. Para bang sasabog na yung utak ko dahil sa problema ko na yan. Isang buwan na akong kinukulit nila dad about dyan, then kagabi kinausap na naman ulit nila ako. Hindi pa talaga ako ready na mag-asawa. Simula nang magkaroon kami ng problema ng kaibigan ko, sinabi ko sa sarili ko na ayoko na munang ma-involved sa isang babae. Wika nito habang titig na titig sa mga mata ko. Ayaw ma-involved. Pero dinadamay mo ko sa problema mo. Wika ko dito at tiningnan siya ng masama. Ngumiti naman ito sakin. Alam ko kasi na iba ka sa kanila, at alam kong hindi ka mai-inlove sakin. Minsan lang ako makahanap ng babaeng kakaibiganin. Nakangiting wika nito at nilahad ang kanang kamay niya. Best friend. Wika nito na ikinagulat ko. Teka, kahapon lang kami nagkakilala, tapos inaalok niya na agad ako na maging best friend niya. Ewan ko ba pero napangiti na lang ako ng malapad, at tinanggap ang pakikipagkamay nito, bilang kauna-unahang best friend ko. Alodia POV. Bukas na ako ipapakilala ni Olive sa parents niya. Kinakabahan ako, paano kung mahalata nila kami ni Olive na nagpapanggap lang? Just me, problema na naman itong pinasok ko. After kong ilagay sa ref lahat ng pinamili ko, bumalik ako ng room para magpalit ng damit, nang biglang mag-ring ang phone ko. Napakunot ang noo ko, nang makita sa screen ang number ni Riley. Ewan ko ba pero bigla na lang akong kinabahan. Pagkasagot ko ng phone, ay agad na pagtangis ni Riley ang narinig ko. Hey, why are you crying? Nauutol pa na tanong ko dito. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Para bang bigla akong nawala sa sarili. Kilala ko si Riley. Hindi ito iiyak ng ganito, kung wala siyang mabigat na problema. Best, nauutol na tawag nito sakin, kasabay ang mahihinang paghikbi. Ano ba yun? Kinakabahan ako sa'yo, ano bang nangyari? Mahina akong tanong ko dito. I'm pregnant, wika nito at muli namang humagulhol. Bigla akong natahimik sa sinabi niya, hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Magiging masaya ba ako para sa kanya or malulungkot? Alam nyo naman na blessing ang isang baby, pero sa boses ni Riley, at sa pag-iyak, mukhang hindi niya ito gusto.
I need to go back to the Philippines. Mahigpit na pinagbabawal ng agency namin na mabuntis kami, lalo na at 1 taon pa lang akong employed. Hindi ko naman akalain na mabubuntis ako. Alam ni Rail ang tungkol dito, dahil parehas kami ng agency. Muling wika nito, pero medyo kalmado na ito. Si Rail ang boyfriend niya, kasabay niya itong mag-apply at parehas din silang nurse. Kung alam ni Rail na bawal, bakit binuntis niya pa din si Riley? Paano na yan? Tanong ko dito. Kaya ko lang naman gustong mag-work sa ibang bansa, dahil nandun siya. Dahil alam kong may makakasama ako dun. Pero dahil sa binalita niya, nagdadalawang isip na ako, kung aalis pa din ba ako o hindi na. Ilang minuto din kaming nagkwentuhan ni Riley. Gusto niya daw sana mawala ang baby, pero ayaw ni Rail. Kaya mas pinili na lang nila na umuwi na lang si Riley sa Pilipinas, para dito ipagpatuloy ang pagbubuntis. Pabagsak akong nahiga sa kama. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Rodrigo POV. Nandito ngayon si Olive at Daros sa office ko. Hanggang ngayon hinahanap ko pa din si Alodia. Wala ring balita si Dad at Tita Lorraine tungkol dito. Hindi ko siya titigilan, sigurado akong magkikita ulit ang landas namin. You look so happy bro. Sita ni Darius kay Oli na busy sa kaka-type sa kanyang cellphone. Yeah, may nakilala kasi akong babae. Nakangiting sagot nito, habang sa cellphone pa din nakatingin. Wow, di ba pinuproblema mo lang nung nakaraan ng arranged marriage, na inaalok sa'yo ng parents mo? Sino ba yung new girl na nakilala mo? Muling tanong ni Darius. Si Lodia, nakilala ko lang siya nung isang araw. Sagot nito sabay tingin kay Darius. Wow, for good na ba yan bro? Muling tanong ni Darius. I don't think so, sa ngayon wala pa sa isip ko na ligawan siya. Siguro pagkakaibigan na lang muna. Ayoko kasing masaktan ko siya balang araw. Seryosong sagot nito. Mukhang nagbago na talaga si Oli, siguro natuto na siya dahil sa nangyari sa kanina ni Darius before. Ikaw ba Reg, kamusta na ang paghahanap kay Lady? Pag-iiba ng usapan ni Oli. Until now tinatagwan niya pa rin ako. Para nang sasabog ang ulo ko. Wika ko dito. Parang ayokong maranasan ang ma-inlove, nakakasira ng ulo. Wika ni Darius. Hindi pa nga siya na-inlove, pero yung pinagdadaanan nila ngayon ni Farah, ay talagang nagpasakit din ng ulo niya. Kapag lumabas sa DNA test na siya ang totoong ama, ewan ko lang kung hindi niya pa matutunang mahalin ang ina ng anak niya. Kailan mo kami ipapakilala dyan kay Lodia? Tanong ko kay Oli. Sasabihin ko muna sa kanya na gusto niyo siyang makilala. Then kapag pumayag siya, sasabihan ko kayo agad. Nakangiting sagot nito. Salamat naman at nakahanap na din ng babaeng seseryosohin itong si Oli. Tama na yung pagiging easy-go-lucky nilang dalawa. Ako kaya, kailan ko makikita si Alodia? Gusto kong makapagsimula kami sa maayos. Nung nakita ko siya sa kasal ni Dad, grabe yung tibok ng puso ko. Nakakabading pero tinamaan talaga ako sa kanya. Napatingin kaming tatlo sa pinto at sa taong pumasok sa office ko. Zenith, sabay-sabay na tawag naming tatlo sa ex-girlfriend ko. Zenith, muling tawag ni Oli dito, at sinalubong ito ng mahigpit na yakap. Best friend na ang turing ni Oli and Darius kay Zenith, dahil matagal din nila itong nakasama. Pero nagalit din sila dahil sa paghihiwalay namin. Tumayo na din si Darius at nakipagbeso ito dito. Naupo sa sofa yung tatlo, pinagitnaan nila si Zenith. Mukhang namiss talaga nila ang isa't isa. Pinakiramdaman ko ang sarili ko. Wala akong galit na nararamdaman mula dito. Mukhang naghilam na din yung sakit na iniwan niya sakin. Tumayo ako sa office chair ko, at naupo ako sa solo sofa malapit sa kanila. Kamusta ka na? Narinig ko yung about sa nangyari sa inyo ng ex-fiancé mo. Wika ko dito kaya natigilan silang tatlo sa pag-uusap. Napayuko si Zenith, she started to cry kaya todo comport yung dalawa. Karma ko na siguro to dahil sa ginawa ko sa'yo. Sorry Reg. Wika nito habang nagpupunas ng luha. Kalimutan mo na lang yun Zenith. Nakapag-move on na ako sa nangyari sa atin. Ang isipin mo na lang ay kung paano ka makakapagsimula ngayon. Wika ko dito at inabot sa kanya ang panyo ko. Thank you Reg, akala ko hindi na tayo magiging maayos. Salamat dahil pinatawad mo ako sa likod ng mga nangyari sa atin.
Wika nito na ngayon ay nakangiti ng nakaharap sakin. And thanks to Lady dahil sa kanya nagbago si Reg. Sabay na wika ni Darius and Oli. Napailing na lang ako dahil sa kadaldalan ng dalawa. Teka, may girlfriend ka na? Gulat na tanong ni Zenith, pero nakangiti ito. Walang bakas sa mukha niya ang bitterness. Umiling ako bilang sagot. Sana, pero until now hindi ko pa rin siya nakikita. Nakangiting sagot ko dito. Ha? Teka ang gulo, ano bang nangyari? Tanong nito. Kwento ko ang tungkol kay Lady, at mukhang tuwang-tuwa pa ito, dahil ang lapad ng ngiti niya. I think mahal mo na talaga siya Reg. Hindi ka naman ganyan before nung tayo pa. Sana makita mo na si Lady, gusto ko din siyang makilala para magpasalamat. Nakangiting wika nito. Yan din ang gusto naming mangyari Zenith, kaso talagang mailap si Lady eh. Sagot ni Oli. Kung sila talaga ang nakatadhana sa isa't isa. Magkikita at magkikita ang landas nila. Sagot nito kaya mas lalo akong nabuhayan ng loob. After naming magkwentuhan lumabas kami para kumain. Namiss ko din yung samahan naming apat. Pero mas maganda ngayon, dahil wala na akong nararamdamang galit. Ganito pala kapag napatawad mo na yung taong nagbibigay sa'yo ng sama ng loob. Isa na lang ang problema ko, si Lady. Sana ay magkita na ulit kami.